Isang bagay na sinasabi sa akin ng Panginoon na ibabahagi ko sa inyo. Sabihin niyo sa aking mga anak na hindi nila alam kung gaano ka mapanganib at nakakatakot sa mga huling araw. Hindi nila alam ang nakakakilabot na mangyayari sa kanila. Ito ang mga katagang binitawan ni Sadhu Sundar Selvaraj at ang ating paksa sa iilang saglit lamang. Kapag sinabi ng banal na aklat na panahon ng kabagaban ni Jacob, ano ba talaga ang ating naiintindihan sa mga katagang ito? O hindi naman kaya ang nakasulat sa Matthew chapter 24 na sa sobrang nakakatakot na mga magaganap ay kahit isang nilalang simula nung pagkagawa ng mundo ay hindi pa nasaksihan ang mga mangyayari. Pero paano nga ba natin ito maiisip? Ang sagot ay hindi. Ang kailangan lamang natin gawin ay maging handa sa pagharap natin sa pagsalakay ng mga kalaban. Ito ay klarong nakasulat sa Revelation chapter 12 na lalaban tayo sa mga kaaway ng Panginoon. Kung tayo ay makikipagdigma sa kaaway gamit ang espiritual na sandata, ito pa din ay sa pamamagitan ng human terms. Kailangan nating matuto gamitin ang espada ni Jesus kasi kung hindi, instead na ang kaaway ang ating aatakihin, matatagaan natin ang isa't isa kagaya ng nangyayari ngayon. Tama po ba na inaatake na natin ang isa't isa? Ito po ay nakakalungkot talaga. Kaya huwag tayong mamuna ng kahit sino. Huwag makipagchismisan. Huwag siraan ng patalikod ang mga kaibigan mo o kahit na sino. Kahit na sila ay nakagawa ng totoong kasalanan pa. Hindi mo kasi papel ang mamuna ng iba. Kung meron kang nakitang pagkakamali, kausapin mo ng mahinahon ang tao. Yan ang makadiyos na pamamaraan. Hindi yung ipopost mo ito sa social media para ipahiya. Alam niyo ba na ang mga ideyang ito ay galing kay Satanas? Ang pamamahiya sa ibang tao ay galing sa kasamaan. Sa katunayan, nakasaad sa John chapter 8 ang isang babae na nagkasala sa pakikiapid. Isang malaking grupo ng mga tao ang inakusahan siya at pinahiya at halos mahubaran na ito sa pagkakalagkad ng mga tao sa harapan ni Jesus. Sa sobrang kahihiyan ay nakayuko na lamang ito habang pinapalibutan ng mga taong may hawak na bato sa kanilang kamay na naghihintay ng kumpirmasyon sa Panginoon na batuhin na ang babae. Ganitong ganito ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Meron sa atin na gumagawa ng isang artikulo o post sa social media laban sa mga tao at sinasabi nila na na-inspire lamang sila na gawin iyon dahil sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Ang ganitong klase ng pamamahiya ay hindi galing sa Diyos. Ang galing sa kalangitan ay ang pangangaral sa maling gawain at hindi ito dapat isinasa publiko para mamahiya ng tao. So balik tayo sa ginawa ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa madla na kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang-una na magbato sa babaeng ito. At dahil dito ay walang sino man ang gumawa nun. Ang tangi lamang nilang ginawa ay binitawan nila ang kanilang mga hawak at nagsiuwian. Nung wala ng tao sa paligid nila ay tinanong niya ang babae kung nasaan na ang mga humusga sa kanya. Sagot ng babae, wala na po, Panginoon. At ang sabi ni Jesus ay, kahit siya, hindi niya huhusgahan. Lumakad ka na at huwag mo na itong gawing ulit. Ang ibig sabihin lamang nito ay pinatawad niya na ang babae. Tinanggap niya ulit ang babae pero hindi ang araw-araw nitong pamumuhay. Itong senaryo na ito ay maihahalin tulad natin sa mga LGBTQ community. Mahal na mahal sila ng Panginoon pero hindi tanggap ng Diyos ang pamumuhay nila o yung kanilang lifestyle. Itong lifestyle kasi na ito ay hindi acceptable sa kaharian ng Diyos. Uulitin po namin, mahal ng Diyos ang mga tao na nabibilang sa grupo na ito, pero hindi ang kanilang mga masasamang gawain. Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.